Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. First card, we have Winter. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo, Scorpio, nakatira sa lugar na maaring at this time, winter time pa, you know, or po pwedeng pasyal, no? Baka namamasyal ang iba sa inyo dito sa country na nasa winter season pa, no? Pwedeng ganun ang ganap. This also signifies ending, maaaring ang iba sa inyo merong sitwasyon na magtatapos na. Pupuwedeng puputulin mo na yung connection mo sa bagay na 'to, sa sitwasyon, or tao, maaaring you are going to disconnect, 'di ba, sa taong ito, kung sino man 'yan, 'no? Possible din na ang iba sa inyo rito siguro magbibigay kayo ng time para sa sarili ninyo na makapag-recharge, makapagpahinga, makapag-rejuvenate and recuperate, 'no? At makapag-reflect din, makapag-muni-muni, makapagnilay-nilay, So this is really good kasi this could be also a time for you para makapagpahinga din. Maybe you're taking a break, you're taking a time out, so which is good. So we have hedge, ayan, so boundaries, potential, indecision. So perfect ito, na time na to ng pagre-recharge, ng pagre-reflect para sa iba sa inyo rito. Lalo-lalo na kung kayo ay nandoon sa sitwasyon na parang may decision making na kinakaharap pero you can't make a decision yet for whatever reason. 'Di ba? Pupuwedeng nalilito, naguguluhan pa, hindi pa malinaw sa inyo yung sitwasyon ninyo, kaya hindi pa kayo makapagdesisyon. So, pupuwedeng mga gano'n or pupuwede rin 'no, sometimes kasi yung parang may may mga nararamdaman tayong iniiwasan natin ang desisyon or ang paggagawa ng desisyon. So, may mga gano'n din. So, depende 'yan sa sitwasyon ninyo sa ngayon. But this is perfect na meron kayong time na i-allocate para sa pagninilay-nilay at pagmumuni-muni, makakatulong 'yan sa inyo, 'no, na malinawan ang inyong isipan at makatulong na makapagdesisyon ng maayos, 'no. And probably din since may mga ano dito 'no, parang may fence, so napi-pick up ko din dito and parang may heart, 'di ba? So, pupuwede rin ang iba sa inyo dito baka yung decision na 'yan na kailangan ninyo gawin is related to love life, puwedeng gano'n. Or, may boundaries dito na kailangang i-impose kayo. Baka Scorpio, meron din kayong mga relationships ngayon. Kasi yung boundaries naman, walang ano yan, walang pinipili, no? Na dapat sa romantic relationship lang merong boundaries o sa mga kapamilya lang merong boundaries. Hindi rin, no? In any kind of relationship, importante na mag-set ka ng boundaries kung gusto mo na magtagal din yung relationship ninyo, mas maging maganda yung pundasyon na relationship ninyo. So, mahalaga yon, no, na meron kang boundaries. Kasi, sa kahit anumang klaseng sitwasyon, 'di ba, meron tendency, no, na pwede kang maabuso, may tendency na pwede kang, alam mo yun, ma-observe yung respeto sa bawat isa. Kaya, kailangan may boundaries para yung ibang tao, 'di ba, malaman nila na lahat ng bagay, lahat ng pakikitungo mo sa person mo also have limitations, 'di ba? So kaya maaaring kailangan ninyo sa ngayon, 'no, na mag-set kayo ng boundaries para na ma-keep ninyo yung magandang relationship ninyo with other people, 'di ba? Mga kaibigan ninyo, kapamilya, yung person ninyo, yung romantic partner ninyo, yung mga gano'n. Para walang pag-aabuso na mangyari. So we have rain. And this is purification definitely. Cleansing,
purification, hydration. So, mahalaga din ito, no? Possibly, ang iba sa inyo, Scorpio, baka literal kayo na nagkukulang kayo sa tubig, sa katawan, yung fluid intake ninyo, baka nagkukulang. Kaya kailangan ninyo na i-hydrate ninyo yung inyong sarili, ang katawan ninyo. May mga tao kasi na yung hindi mahilig uminom ng tubig, pero kung soft drinks, good na good, mga juices, good na good. Pero pagdating sa tubig, yung parang walang hindi kursunada talaga yung lasa ng tubig. May mga gano'n tao kaya hindi mahilig uminom. So, importante yung tubig sa katawan, hindi ba? Majority ng fluid na malaking malaking bahagi ng fluid na dumadaloy sa katawan natin, sa mga ugat natin is tubig. Kaya importante na hydrated tayo lagi. So, yun, maaaring kailangan ninyong mag-isip kung paano kayo magkakaroon ng gana, 'di ba? Na uminom kayo ng tubig. Hindi necessarily na sa isang inuman, 'di ba? Isang baso agad, isang tasa agad, 'di ba? Hindi naman gano'n. Kung kayo talagang hirap na lumunok ng tubig, subukan ninyo na lagyan ng flavor, 'di ba? May mga lemon water, cucumber water, 'di ba? Masarap din pag naglalagay ng slices ng oranges sa tubig, 'di ba? May mga gano'n na puwedeng ma-enhance yung lasa ng tubig para lang na maengganyo ka, 'no, na mag-uminom ka ng tubig. Puwedeng magsimula ka din sa sips of water, not necessarily, 'di ba, na talagang isang jug iinumin mo at, sa isang isang beses lang, 'di ba? Hindi naman gano'n, 'no? Throughout the day, sips of water continuously na sips of water, makakatulong na 'yan, 'no, na malagyan ng tubig talaga yung inyong katawan at maha-hydrate na din ang katawan ninyo. Okay, so 'yun, subukan lang ninyo, extra effort kasi para din naman 'yan sa ikakaganda or ikakabuti ng kalusugan ninyo. So, this is also a time, of cleansing and purification. So, pupuwede na nakakaramdam ang iba sa inyo ng siguro discomfort, may mga weird feelings siguro kayo na nararamdaman, may mga parang kakaiba kayong nararamdaman na hindi ninyo mawari, 'di ba? Sometimes mabigat ang pakiramdam, yung isip magulo, gano'n. Sometimes makakatulong if you're going to purify yourself, if you're going to cleanse yourself, your body. Minsan, 'di ba, nakakapag-isip tayo ng iligo lang natin ito, 'di ba, para ma-wash out yung negativity. Yeah, it helps. At lalong-lalo na kung lalagyan din ninyo ng asin, yung pangligo ninyo, pangbanlaw ninyo or yung pangunang buhos ng katawan ninyo, 'di ba? Lagyan ninyo ng asin. That could also help na energetically ma-cleanse ang katawan ninyo. At sometimes hindi lang yung katawan natin ang gusto nating linisin, 'di ba? Hindi lang yung energetic field natin ang kailangan nating linisin, but also our surroundings, our living space, 'di ba? Yung bahay natin, yung labas ng bahay natin, linisin natin energetically. Ano pa pwede mong gawin? Magsaboy ka ng asin, palibot sa inyong kabahayan. Sa loob ng bahay, pwede kang maglagay ng mga rock salt, sea salt sa maliliit na baso or bowl, lagay mo sa all four corners of your house at sa labas ng bahay, no? Makakatulong kung naniniwala kayo diyan, hindi ko naman kayo pinipilit, pero kung naniniwala kayo, you can do that regularly. Yung magsaboy kayo ng asin sa labas ng pinto ninyo, mga bintana, ganyan. And smudging, yung nagpapausok sa loob ng bahay ng mga herbs, white sage, palo santo, pwede rin, mga frankincense, ano pa ba? Ako naglalagay din ako, usually ginagamit ko white sage, nilalagay ko sa uling, at nilalagyan ko din ng bulaklak ng lavender. Sometimes, cedar, bumibili ako niya. Yung cedar leaves, no, yung dried, yan lalagay ko din dyan. Tsaka nilalagyan ko ng mira.
no? Yung parang insenso sa simbahan pero yung ano lang, yung dark brown, hindi yung yellow, yung dark brown, yun ang ginagamit ko madalas, no? Halos everyday. Kung may oras ako talagang I make sure na everyday nagpapausok ako sa loob ng bahay, paligid sa lahat ng areas ng bahay, lalo-lalo na yung mga magfo-focus ka sa corners, no? Sa mga corners at saka pagkatapos palibot, no, sa labas ng bahay. Parang babakuran mo yung bahay mo with those herbs, 'di ba? Siyempre may kasamang dasal. 'Yun. And that is also one way of cleansing, 'di ba, yung paligid ninyo. Okay? So, 'yun. Ah, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, Scorpio, meron tayong Treasure Island, napakaganda. Kasi ibig sabihin dito na meron paparating, na kayamanan. May makukuha kayong treasure, may makukuha kayong pwedeng kaperahan talaga yan na dadating sa'yo. Hindi natin alam kung saan magagaling, when it happens, then kayo na lang makakaalam niya kung saan yan pwedeng manggaling. O pwedeng windfall of money yan, diba? Po pwedeng lucrative opportunity yan na magdadala sa iyo ng kayamanan, ng kaperahan, kasaganaan sa pera, mga ganun ba? So, possible yan. And co-create. Ayan. So, this is a reminder para sa iyo na lahat ng nangyayari sa buhay mo, you are co-creating that reality with the divine. You are co-creating everything with God, no? So paalala 'yan sa iyo na hindi lang si God ang gumagawa ng mga bagay na yun or nagdadala sa iyo, but you also have a participation to that. At hindi lang din ikaw, kundi may ambag din si God, no, sa lahat ng mga nangyayari yan sa buhay mo na yun, mga pinagsisikapan mo, pinagtatrabahuan mo, ganyan. So, this is also a reminder for you to be flexible, to learn to be flexible and be adaptable. Kasi hindi po pwede na kung ano na lang yung nasa isip lang natin, yun lang ang susundin natin, yun lang ang iipipilit natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. 'Di ba? We're not sure of what is coming towards us, 'di ba? At a certain period of time. Kaya kailangan na matuto tayong maging flexible and adaptable, marunong tayong mag-adjust sa kung ano ang pwedeng mangyari or sa kung ano yung mga nangyayari, 'di ba? Para na maging okay lang ang lahat, 'di ba? Para na makasabay tayo sa agos ng buhay. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. So, we have rose quartz. Wow, so ang ganda. Si rose quartz, ano ito eh. This is a crystal, ito rose quartz ito, yung raw na rose quartz ito. So ginagamit natin 'yan, when we want to attract uh, love life. Kung gusto mo magka-love life, 'yan ang isusuot mo, 'yan ang itatabi mo sa pagtulog mo, sa bedside mo, pwede kang maglagay niyan or lagi pwede kang magsuot ng bracelet niyan or any kind of jewelry, no, na merong rose quartz. Puwedeng gano'n at sinasabing makakapag-attract 'yan ng love, no, towards you, gano'n. So, this could be a reminder para sa inyo na maaari, no, ng iba sa inyo lalo na wala pang love life, ayun, puwedeng may paparating ng person sa inyo, baka ma-meet mo na yung magiging potential, no, na maging jowa mo, yung gano'n. Possible din na this is a reminder para sa inyo na it's about time for you to love yourself. O pwedeng self-love din ito. Diba? Yung pagki-cleanse mo, yung pag-purify mo ng sarili mo, that is one thing, no, na magagawa mo para ipakita mo sa sarili mo na mahal mo siya. Mahal mo ito. Diba? Self-care, no, is self-love. Kaya po pwedeng yun ang kailangan mo din sa ngayon. So, we have black tourmaline. Ang ganda. This is a powerful protective stone. This is one of my favorites. Ito rin yung isa sa mga stone na pinakamarami, no, akong meron. Kasi I always
I feel comfortable, no, na meron akong suot nito, meron akong, nakikita sa paligid ko, sa bahay na merong black tourmaline ako, 'no. So, nagkalat 'yan all over the place sa bahay, yung black tourmaline. So, this is a protective stone na maaaring ang iba sa inyo siguro na mahilig sa crystals and stones, maaaring meron din kayo nito to protect your energy. Maaaring lagi mo ding suot 'yan or maaaring may bitbit ka niyan sa wallet mo, sa bag mo, ganyan. So, pupuwedeng ang iba sa inyo, love din ninyo katulad ko, yung black tourmaline. This also signifies that you may need to protect your energy. You may need to protect yourself, 'di ba? So, pupuwedeng gano'n din, 'no? Yung pagse mo ng boundaries is also self-protection. Okay, para hindi ka maabuso, hindi ka maloko, hindi ka mabudol ng ibang tao. So, yun, maaring reminder talaga yan sa'yo, no, na you need to protect yourself. Surround yourself with positive thinking people. Surround yourself with people na mabait, supportive, 'di ba? Yung alam mong kasi mararamdaman mo naman din yung energy ng ibang tao, mga nakakasama mo, nararamdaman mo yan, napi-pick up mo yung energy ng mga yan, kung yan ay mabuting tao or hindi, kung mapagkakatiwalaan o hindi. Kaya you can choose the people, no, that you will surround yourself with. At piliin ninyo yung mga ganong tao, mabuting tao, yung mga mababait, magagandang ugali, mga ganon, no? So we have citrine. Wow, citrine, napakaganda, 'di ba? Meron tayong treasure island. So si citrine kasi, this is the crystal na ginagamit naman natin para mag-attract ng prosperity and abundance. Kaya nga ito yung madalas na nilalagay sa mga wallet, ito yung madalas na ginagawang bracelets at sinusuot, 'di ba? Para mag-attract ng kasaganaan sa buhay, mag-attract ng oportunidad na magdadala ng pera, 'di ba? Kasaganaan. So, maaaring reminder ito para sa iyo, no? Na gumamit kayo nito, surround your, yung bahay ninyo with citrine, lalo-lalo na sa may mga main door, 'di ba? Or kaya sa mga parte ng bahay ninyo na wealth sector ng bahay ninyo, maglagay kayo ng citrine to attract, you know, abundance and prosperity into your life. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.